Blessed Thursday evening, Team Focus! Welcome back, Brother Steven! Kawakan yung mic ko. Ha? Sabi niyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kompleto na. At medyo muntik lang ulit tumabingi ang ating camera. Usog natin. Muntik lang. Mag-auto-rotate yan mamaya. Magandang gabi sa inyong lahat. Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang tanghali sa inyo. Ay, Gabi, sir. Gabi. wow. Baptist lunch. Tapos The na yun Baptist eh. lunch. Gabi nga. Tapos na yun. Magandang gabi sa inyong lahat ng sumusubaybay sa ating programa. Hawak, Lumilindol, 7.8. Wow. Grabe. Hindi ako humingi. Para hindi maano eh. Yan. Thank you, Sir B. Magandang ano ba? Gabi Sorry, na sorry. nga. Magandang gabi sa... Mamaya na! Hiras, we're on the air! Yun na nga. Magandang gabi sa inyong lahat. Yun, Yes, sir. tumama din. Yan, magandang gabi, kapatid. Sir, Yan, kamusta ang Good evening, iyong vacation na bakasyon? Yes. Yun. Okay lang, sir. May gig siya dun, sir. Yeah, May gig. kita ko, counter blessing yun. Uy, amen. Love ko si Lord. Yun talaga. Ewan ko sino nag-post nun. Nahak ako. Ramdam ko, sir, lalo na yung kanta niya kagabi. Ako nga pinagbibintangan eh. Nahak ako ng Ikaw na. kabutihan ni Sir Ma. Alam ko, At least you let the people know that you love the Lord. Yun. Tama yan. Ganda yun, maganda yun. Abangan yung mga susunod na post ni Uy, Steve. wag. Every Monday yan. Naniwala kayo sa akin. Pag sinabi ko yun, magkakatotoo yan. Magandang gabi sa lahat at you will enjoy the topic ng ating pag-uusapan. As you can see kanina, sa ating topic pa lang, nandoon na nakalagay 6 Baptist Youth Revival. Amen. At sapagkat wala tayong ibang gagawin ngayon kundi i-promote ang mangyayaring revival sa araw na bukas. Kaya magandang gabi ulit sa lahat ng mga taga-Visayas at ganoon din sa mga taga-Mindanao. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga kapatiran nating sumusubaybay, si Pastor Ido. Pastor, nakakadalawang tawag na kayo. Mamaya, tatawag ako sa inyo. Yan, pasensya na po, Pastor. At kita ko, may miss call eh. Miss call ulit siya eh. Shoutout sa iyo, Pastor Ido. Mamaya, tatawagan kita, Pastor. Okay, so again, magandang gabi, of course, to our beloved Pastor, Pastor Hil Lorena, who is the executive producer, the director of this program. Magandang gabi po sa inyo, Pastor, of course, sa aking mag-ina, Mami Shobe, at ganoon din kay Baby LG. Yan, magandang gabi sa inyo. And of course, sa lahat ng mga Team Focus na nakasubaybay na ngayon, makinig kayo na maigi upang maunawaan ninyo ang mangyayaring revival sa araw na bukas. Yes, Okay? amen. At maganda ang mga plano ng ating mahal na pastor para sa revival. So, better not miss it at yan ang gagawin natin ngayong gabi. Shoutout ulit sa lahat ng mga nandito, sa lahat ng mga nasa Google Meet. Meron na ba tayo mga pumasok sa Google Meet?
Meron na. Yan, magandang gabi sa inyo lahat. Of Wow, course, sa amen. Tribe of Dan. Yan, magandang gabi sa Agdon Station. Yan, magandang gabi sa inyo. Sa mga kabataan na nandiyan dyan. At ganoon din sa mga individuals na nandiyan dyan. Kay Aris. Magandang gabi sa iyo, Aris. At ganoon din kay Ian. At ganoon din kay... Ano to? Johnsy? Johnsy! Sina. Jancy, yan. Magandang gabi sa iyo. Ganun din kay Cherry Ann, nakapapasok lang. Yan, of course, ay magandang gabi rin sa lahat ng mga nasa Facebook Live natin. Yan, mga nasa Facebook Live, magandang gabi rin sa inyo. Sir Dominic, bati muna. Amen, magandang gabi ulit, Team Focus. And shoutout din pala, of course, binabati ko yung mga young people namin sa Tribe of God. Manood kayo, mag-join kayo sa Google Meet. Makapasaway kayo. And binabati ko rin pala yung mga sinenda ko na link. Trinksy, John Debs, and of course kay Joy, I hope you're watching. And binabati ko rin pala mga nanonood dyan sa bahay. Me, Nanay Bing, and Tatay Kiko, happy birthday. I hope you're watching sa aming program. Yan lang po, maraming salamat. Amen. Good evening po, Team Focus. Welcome back at I hope at kayo ay already ready na para makinig ngayon. At I know it's a rainy evening para sa mga taga Luzon. Biglaan. Yan, biglaang rainy evening. Yes, para lumamig naman, di ba? At syempre, shout out sa aking area, ang West Bank family, sa aming area leader, si Sir Noel. And I hope you, lahat ng mga young people na nanonood dito, tune in para maintindihan nyo kung bakit kailangan, ang tawag dyan? Kailangang mas maganda. Yun, mas maganda kung ba't kayo mag-attend ng ating Baptist Youth Revival. Alala ko si nabanggit ni JJ si Kuya Noel. Alala ko, sir, shoutout sa'yo Kuya Noel, Lolo Pugs. Sabi sa chat sa akin kagabi. Brotherhood, ikaw no, akala niya kasi nandito si Pastor eh. Eh, di ba yung protocol nga niya na nilalagay niya ng tubig. Parang 5:45 na, nasa Bacoor pa lang daw siya. Ano yun, partido yun, nakamotor pa yun ha. Di, sisingit siya, pag singit niya, wala na, hanggang doon na lang siya. Hindi na naman siya makarangkada. Wala eh, second day of school, ay di, third day of school, di ba? So, wala Ngayon ganun yung ano, talaga. sir, totoo talaga na classes. Yung first 2 days, puro ano daw eh. mga Wala naman, orientation. maniwala ka naman mga ginagawa. Kahit ito mga pumasok, maniwala mga ginagawa yung mga tsurang ni Rain yan. No? Mga tsurang mo. Kasi, Umorin. Ay, di kasi ako sanay na kasi ako mawala. Good evening, good evening. Sorry. Sige, pati mo na. Magandang gabi po sa bawat isa sa ating lahat, sa mga nanonood sa ating Facebook and sa Google Meet. Magandang gabi po and it's good to be back. Yes, back to be good. Back to be good, back to you sir. Thank you po. Ayan, magandang gabi po sa inyo lahat and I hope na patuloy Timo. tayong mag-tune in sa ating programa. Yung mga ngayon. kamag-anak nyo sa ano. Ayun, shoutout. Unsa man ni Dong. Yan, pati yung Mayang ano. gabi, Idong. Mayong gabi sa inyong tanan. Grabe. Uy, ba yun? Mayong gabi para sa mga Bisaya, mayong gabi sa inyo. Mayang gabi eh. Yan. Magandang Pati gabi mo po. yung ano, shota mo dun sa late. Shoutout nga pala. Ay, wala daw signal doon, sir. Eh. Walang Magaling signal. ka, ha? Walang signal. Nanonood ka ng Turn Your Radio ng Oy, alas 5. Walang magaling signal. ka. Wala lang sa Oo. ibang lugar ako nun. Oh, Nasa ibang kaya lugar. nga, ang tanong, saan ka galing nun? Uy. Sanay na siya sa bukid. falls. Dong, probinsya yun, Nasa mag-ingat bukiran ka. ako nun eh. Pag Nagtatanim ako. nagkamali ka doon, itak ang kaharap mo. Tatanim ako ng palay dun eh habang nakikinig sa'yo. Buti di ka hinahabol, boy. Ayun lang, sir. Alright, so Thank you po. again, magandang gabi po sa lahat ng mga kapatiran nating, so ha? Nawala ang, hindi, tawag na to, Sir Vince, kuhanin mo yung USB, wag na kayo mag-LAN, kuhanin mo yung USB, okay na? Ayan, sige lang, pero mas the best yung kung kukuhanin mo yung USB na pang wifi, yung wifi dongle. Mag-airplane Ah, mode muna kayo, yung, mga nandito. yung wifi dongle tapos i-connect mo na lang sa ano kasi umulan eh. Okay, so tuloy-tuloy tayo, no? Ayos na, Sir John? Lights, ruling, action, yan. So, again, magandang gabi sa lahat. Medyo fluctuating lang ang ating internet connection sapagkat yung mga ganong kulog kanina. Glenn, pasarado nga ng pinto si Sir Bin. Minsan si Kuya Bin sobrang snappy ni Kuya Bin. Oo, minsan sarap batukan. Sarap yakapin sa liig. Ganun. Si Kevin, delikado yun, man. Alam mo bang si Sir Vince yung totoo? Teka lang kasi, nagkikwento Saglit yung lang, tao. hintay lang. eh. Best Wait friend lang, kasi Totoong yun eh. ano, yung totoo. Nasa peligro lagi yung buhay. Bakit? Bakit? Bro, isipin mo kada yuko niya, nasasaktan sa sarili niya.
nasasaksak niya sarili niya. Liig Ano ang nga yun, tama. kanina nag-uusapang last kasi merong ano kasi na ano, ganun nangyari. Nag-uusapan namin yung kanina. Paano kaya pag si Kuya Vince nag-decide kunin yung kanyang sariling mo? Ayoko na sa mundo. Nice. Ang tipid sa tali. Kaya alam mo kung bakit ganun si Kuya Vince? Nature lover kasi siya. Wow. Ang tawag doon, eco-killing. Shockproof pa naman yun. Ganun na rin parang kami. manok Ayoko na. na! Shockproof yun, boy. Matindi yan, ang Yun yung bira. literal na granite chin eh. Nag-aayit siya, napagod siya eh. Kaya siya, tagal ah. Tagal. Tagal matapos ah. Ang laki kasi. Ba't ba siya pinag-uusapan natin? Wi-Fi lang tayo, nasa Wi-Fi eh. Ay, nako. Bully kayo mga host kayo. Te, magandang gabi sa inyo lahat. Di ko na mabasa yung comments. Anyways, ay katulad ng ating pinag-usapan na sa simula, ay ang programa na ito ay nakatuon sa pag-promote ng mangyayaring Amen. 6 Baptist Youth Revival. Ipalabas mo, Sir John, Sister Sharon, in 3, 2, 1, 1, 2, 3. Wala na, 10 ng bilang ko. Dapat ano lang yun eh. Ayan, 6 Baptist Youth Revival with the theme, Remember Now Thy Creator. Yan, of course, yan ay galing sa Ecclesiastes chapter number 12 in verse number 1, which says, Remember now thy Creator in the days of the youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. So as you can see, ay ang ating pag-uusapan dito, team focus, ay yung principle na binitawan ng ating mahal na pastor dyan sa ilalim. Okay, makikita nyo dyan. Ang sabi dyan is, build your faith, character, and discipline now while you have the strength, because tomorrow's responsibility will steal yesterday's opportunities. Okay? So, ako ay naniniwala na itong ating pag-aaralan at pag-uusapan ngayon ay siyang makakatulong sa inyo. So, in building dito sa ating Baptist Youth Revival, Sir Dominic, Brother Jane, Brother Steven, meron 3 na binanggit ang ating mahal na pastor na nandoon yung word of urgency. Okay? Which is yung now. Sabi niya nga, kung nakikinig kayo ng preaching niya nung Sunday morning, di ba? Now is a word of urgency. So, nandoon yung talagang hindi bukas, hindi mamaya, as in now. When we say now, your present time, the present second, the present minute, and the present hour. That is the now. Okay? So, kaya ngayon, makikita nyo, meron 3. Anong una doon? You've got to build your faith, character, and discipline. Actually, team focus sa mga teenagers na sumusubaybay ngayon sa ating programa, itong 3 na ito ang bumabalot sa inyong katauhan. Why, the reason why you are weak when it comes to rejecting the trends of this world, the reason why you are not good enough for this world, or not good pagdating sa pag hindi o pag-ayaw sa mga bagay ng mundo na ito. At ito rin yung rason kung bakit madali kayong makuha ng mundo na ito. It's because whether you accept it or not, but this is the truth, na kulang pa ang pagbibuild ninyo sa inyong faith, character, and discipline. Actually, Sir Dominic, as far as I understood the principle of Pastor Hill is concerned regarding this matter, you cannot have character and discipline without faith. Amen. Okay? Tandaan natin, faith is the substance of things hoped for. Okay? So, ano man yung longing mo, ano man ang yung mga nilolonging for your future, dapat naka-under yan sa faith. Dapat ang nasa ilalim yan ang faith. Kumbaga, your foundation should be faith. Okay? Kasi kapag mahina ang faith mo, mahina ang pananampalataya mo, paano ka pa magkakaroon ng strong character? Lalo na in this present wicked world, it is very, telling you, team focus, it is very impossible for you to have a good character by just looking around. Wala kang makukuhang tamang character. At hindi ka magkakaroon ng character, in fact, kung
titingin ka lang sa paligid mo. Bakit? Tingnan nyo, for example, ako ang isang kabataan na titingin sa mundo. I have this, I have this, I have this. Etong tatlo na to, magpapakita yan ng iba't ibang klaseng character. In fact, they are competing with themselves. Etong karakter nito, makikipag-compete yan sa karakter nito. Etong karakter nito, makikipag-compete yan sa karakter nun. At yung nasa dulo, hindi rin naman magpapatalo yan dito sa dalawa. So nakita nyo yung kung gaano kagulo ang karakter ng mundo. Bakit? Because they are trying to prove something. But basically, your character, pag pinag-usapan natin character, is the attitude within you. So that's your attitude. Ibig sabihin, if that's your attitude, kanino yan? Sa'yo. That's your nga eh. Ano ba? Di ba? Sa'yo nga eh. Your nga, your. Ang your is Y-O-U-R. Hindi yung may apostrophe. It's yours. Oh, tandaan nyo ha, sa'yo yan, Team Focus. That is the attitude. Now, pag meron kang sariling character, you should have also your own discipline. Mahirap kapag may character ka pero wala kang disiplina. Mahirap din na kapag may character ka pero yung discipline na kinukuha mo sa iba. Bakit? It will not match. Hindi magtatagpo yan. O isipin nyo na lang ha. Isipin nyo, ako may attitude ako. May sarili akong attitude. May sarili akong character. Pero yung discipline na kukunin ko is discipline ng pangmundo. Kaya nga mapapansin nyo, Team Focus, kahit anong pilit ninyo na mag-build ng maayos na buhay, ang hirap para sa isang teenager ang makapag-build ng maayos na buhay. It's because of two reasons. Una, hirap ka mag-build, hindi pa nabibuild ang iyong faith. Pangalawa, you have your character, but hindi mo discipline yung kinukuha mo. Hindi mo discipline. Kumbaga, hindi sariling sa'yo. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo, Team Focus, bibigyan ko kayo ng reality, di ba? Ilan sa inyo 2025 ang nagkaroon ng commitment sa Diyos? If I'm going to ask you a question, nasan ka na sa commitment mo? Di ba? Or, hindi mali ang tanong ko, ano na nangyari sa commitment mo? Di ba? Bakit ko sinabi yan? Maaring yung commitment mo nakapag-build ng character within you. Now, the question is, kaninong discipline yung kinuha mo para mapanatili mo yung character mo? Oh, di ba? May mga ministries kayo, Team Focus, na nag-i-involve kayo, pero bigla kayong nawawala, and then mamaya makikita, and then mamaya mawawala. Bakit? Yan ay pagpapahayag that you have your character, pero the discipline is not yours. Kaya nga, it is very personal. The approach of Pastor Hill's principle is very personal. Build your faith, character, and discipline now. Oh. Now, bakit? While you have the strength. Alam nyo ba, alam mo tuwan-tuwa ako nito, Sir Dominic. Actually, pinreach ito, na-preach na natin dito. I don't know if you can still remember Pastor Hill's preaching about the contenders of your time. Diba? Pinreach na yan sa Rojas. No? The contenders of your time. Ngayon, dinefine niya yung salitang strength dito in this book, sa Ecclesiastes. Alam mo ba yung strength dyan? It's not just talking about your physicality, but it talks about your time. Strength dyan, it means time. Bakit time? Tinanin nyo common sense. Lagi ka bang malakas? So when it comes to your strength, time is very important. So hindi lahat, alam nyo ba yan, Team Focus, yung sigla nyo ngayon, bukas hindi na ganyan ang sigla ninyo. Maaring lumakas, maaring humina, gaya ng sinabi ni Sir Dominic ngayon, maaring mawala. Oh, di ba? Katulad ko. Kaya nga napabili na ako ng t-shirt na dream ended long time ago. Now just enjoying the game. Di ba? But I have reasons. Una, ayaw ko na. Pangalawa, may pamilya na ako. Pangatlo, pinaka-importante sa lahat, di naman yun yung career ko eh. Ministry man to. Pangatlo, marami na open. Yon. Wow. So, kaya nga, eto yan, Team Bukan lang Focus. nila. Maya mo na yan. Tapos na yung panahon ng ballers. Sira, may sentro siya dito. Ngayon, tinan ninyo, Team Focus, ha? Tinan ninyo. Isipin ninyo. Now, you have
you have your strength. Ibig sabihin, kaya nga, lagi, papansin nyo ba, paulit-ulit na sinasabi ni Pastor Hill, your time is now. Your moment is now. Bakit? It's because of the reason you still have the strength. Meron ka pa eh. May lakas ka pa. Ibig sabihin, Team Focus, tandaan mo to. Hanggat may lakas ka pa, may oras ka pa. Huwag mong antaying mawala ang oras mo. Alam mo kung bakit? Kasi kapag nawala ang oras mo, senyalis na yan na anong mawawala sa'yo? Lakas mo. Lakas mo. Oh, kaya nga, tinan mo, anong kataga ng mga kabataan ngayon? Anong kataga ng mga kabataan ngayon? Sana nung ko pa ginawa yan. Oh, sana itong sinasabi nila, Sir Maki, nila Sir Dominic, Sir JJ, Sir Steven, Pastor Hill, sana noong ko pa ginawa yan. Di ka kasi nakinig, yung kulit mo eh. Oh, di ba? Oh, di ba? Ngayon, magre-reklamo ka, sana hindi ako nawala, sana nandoon pa rin ako, sana ganito pa rin yung kalagayan ko. Ang totoo niyan, hindi hindi lakas ang nawala sa'yo. Time. Oh. In fact, kaya ka nga pasaway kasi akala mo malakas ka eh. Tama? Di ba? Kaya ka nga, yung kumbaga, matapang ka na, di mo na ako mag-church ngayon, di mo na ako mag-active ngayon, di mo na ako mag-area ngayon, ito muna gagawin ko, ito muna ganyan gagawin ko. Bakit? Paniwala mo, malakas ka eh. Oh. Pero natatandaan mo ba, sabi ni Apostle Solomon, ano ba, naghahalo-halo na sa utak ko. Ang sabi ni King Solomon, hindi na pala to si King Solomon, si Preacher Solomon na pala to. Oh, anong sabi ni Solomon? Anong sabi niya? Remember now thy Creator in the days of thy youth. Bakit? Kasi darating ang punto ng pagkakataon, the evil days will come, the evil days will draw nigh. Oh. Lahat yan darating eh. And sabi nga ni Solomon, bandang dulo magsasabi, I have no pleasure in them. Wala na akong kasiyahan sa inyo. Kaya nga ang sabi dito ng ating mahal na pastor, you've got to build your faith. Sir Dom, unang-una, yan ang dapat matandaan ng mga kabataan. Dahil doon sa sinasabi natin that you are getting older. Ang edad mo ay pataas. So it means, ngayon pa lang, dapat ma-establish mo na ang faith mo. Kasi once you establish your faith, you can establish your character, and once you establish your character, you can establish a discipline. Kaya nga sabi ng ating mahal na pastor dyan, habang may oras ka pa, gamitin mo. Yan yung gamitin mong time na mag-build ka, na ma-build yung faith mo. Oh, bakit? Kasi darating ang pagkakataon, tomorrow's responsibility will steal yesterday's opportunity. Tingnan niyo. Alam niyo, Team Focus, kung iintindihin niyo lang yan, tomorrow's, pakilabas nga sa screen, yan. Tomorrow's responsibility will steal yesterday's opportunity. Kung iintindihin niyo yan, Team Focus, eto yan eh. Tingnan niyo ilan sa inyo ngayon ang may hawak na ng opportunity? Diba? Meron na kayong nakuhang opportunity. In fact, you are doing it now. Diba? The opportunity that you have received, ginagawa mo na yun, ginagamit mo na ngayon yan. You are, kumbaga, game on ka na dyan sa opportunity na yan. Tuwang-tuwa ka, nagpapasalamat ka sa Panginoon na binigyan ka ng opportunity. Different kind, kaya nga naka-past tense opportunities, naka-plural sa opportunities, ibig sabihin marami. 'Di ba? Maraming opportunity ang nabigay sa iyo. Pero tandaan mo, kapag hindi mo na build ang faith, character, and discipline, those opportunity can be gone in a second, in a minute of tomorrow. Bakit? Kasi maaring yung opportunity mo ngayon, kapag hindi mo na pag-ingatan yan, kapag hindi mo na pag-ingatan yung opportunity na meron ka ngayon, yung mai-encounter mong responsibility bukas, pwede niyang nakawin yung opportunity na yun eh. Bakit? Ito yan, Team Focus. Okay. Balik muna sa amin. Ito yung Team Focus eh. Ilan sa inyo ngayon, may binabagyo pa ata. Kamusta kayo dyan sa Sarangani, kapatid? Nakabagyo. Alam ko, nandun siya Hindi. Ganito yan, Sir Dominic Yung sinasabi ko sa inyong nanakawin, kung paano nanakawin ng tomorrow's responsibility. Pansin nyo ba,
literal na talaga ngayon sa kabataan ng pagiging inconsistent. Bakit? Dahil yung masyado na kayong nabubulag sa, uy, bago to. Tandaan nyo, lahat ng bago hindi yan lumalabas kahapon. Sa bukas yan lagi lumalabas. Ulitin ko ha, lahat ng bago hindi yan lalabas sa kahapon. Bukas yan lagi lalabas. Kaya nga pansin nyo, meron tayong tinatawag na sa movie, meron tinatawag na premiere. Hindi rumir, premiere. Diba? Merong mga patikim na tinatawag, pero mapapansin mo, yung pinaka-release, yan, hindi pa ngayon. Diba? Hindi pa ngayon, pero tinanin nyo ang nangyayari. Pag nandudong ka na sa premiere, mawawala ka na ng gana, mawawalan ka na rin ng gana pag na-release na. Bakit? Kasi nga, nanakaw na eh. Yung opportunity mo na sana excited ka para doon sa pag-release, wala na. Bakit? May kumuha na eh. Ganyan din yan. Tingnan nyo, team focus, eto yan. Yung responsibility na makukuha mo bukas, maaaring ang susi dyan for you to accomplish or to have a great accomplishment of your tomorrow's responsibility is the opportunity that you acquired. Pero kung bakit nawawala ang opportunity at nasasayang yung opportunity na meron ka at nananakaw ng responsibility ng kinabukasan kasi nga kulang ka sa pag-build sa foundation. You should build the three foundation: faith, character, and discipline. Without this, if you cannot build this, anuman ang opportunity na meron ka, mawawala yan sa'yo. Kaya nga, tinan mo, paggising mo bukas, nag-decide ka, hindi na talaga ako susunod sa mga trending. Diba? Hindi na talaga ako susunod sa mga anumang yaya sa akin ng sayaw, ng mundo, ng ganito, ng mundo. Ano man ang takbo ng mundo ngayon, hindi na ako dyan, hindi na ako mabibilong dyan. Kinabukasan, anong ginagawa mo? Sumasabay ka sa takbo ng mundo. Sumasabay ka sa trends ng mundo. Sumasabay ka sa appeal ng mundo. Bakit? Nanakaw na yung opportunity na meron ka. Ibig sabihin nun, kulang pa sa pag-build ng character, pag-build ng faith, character, and discipline. Kaya nga, isa sa mga makakatulong niyan, team focus, is yung mangyayaring youth revival bukas. Amen. Diba? Yan ang makakatulong dyan. Kulang nga, dagdagan natin, Sir Dominic. Sige. Sinabi nyo na, sir eh. I-replay nyo na lang, i-rewind nyo, Team Focus. Hindi, joke lang. Alam nyo, Team Focus, magandang gabi ulit, by the way, Team Focus. And for the past few weeks, several weeks, Team Focus, pinag-uusapan natin dito yung digital silence. Alam mo, pinag-uusapan natin yung distractions. Distractions yung nakukuha yung attention natin. Silence, tapos yung pag-recognize ng boses ng Diyos. Yung maririnig natin bukas, yun na yun eh. Pero ito yung Team Focus. Mahalaga na lagi... Sir Dam, excuse lang. Yes, sir. Pinakalimutan ako yung shoutout. Shoutout sa'yo, Kurt. From the Baptist Church of La Union. Kay Sir Jao. Yung nagbalik ka tanto si Kurt. Ay, wow, amen. Shoutout sa'yo, Shoutout sa'yo, Kurt. Shoutout. Amen. And of course, Team Focus, di ba, yung pinag-uusapan natin, digital silence, God's voice. Ito yung Team Focus. Okay, mag-alala, babalik tayo dyan sa ating Baptist Youth Revival. Saglit lang. Okay? Pero alam nyo ba, Team Focus, as I was studying earlier, nabasa ko yung verse na James chapter 1, verse 22. Ang sabi doon, be ye doers of the word and not hearers only. So as we listen to the voice of God, dapat matuto din tayong gumawa, sumunod, obedience. So yun ang gusto kong i-connect sa ating pinag-uusapan ngayon. It's about the Baptist Youth Revival. Okay? Alam niyo, Team Focus, marami sa atin eh. Lalo na yung pinag-uusapan natin in preparation sa ating Baptist Youth Revival. Basahin nyo na lang yung verse eh. Remember now, Ecclesiastes chapter 12 verse 1, remember now thy Creator in the days of thy youth. Tandaan nyo, Team Focus, ang sinabi doon sa verse, hindi sinabi doon ni Solomon na remember God later. No, hindi sinabi doon na remember God when you're older. Or remember God when life settles down, pag nag-relax na everything. No. Ang sabi doon, tama yan, alala ko yung sinabi ni Sir Maki kanina, remember now. Remember now. Okay? Kasi yung panahon nyo, Team Focus, kayo, youth, because youth is not just a season of life.
Hindi yan season of life, Team Focus. It is a season of opportunity. Ang ganda nung sinabi kanina ni Sir Maki. Alam mo, Team Focus, parang napaka-redundant eh. Papaalala sa atin yung sinasabi ni Pastor kanina eh. Ay yung sinasabi ni Sir Maki kanina about dun sa principle na binigay sa atin ni Pastor. Build your faith, character, and discipline now while you have the strength. Yung strength dun eh. Pwede mong it's almost the same doon sa opportunities and then sa strength. Okay? Alam niyo, Team Focus, one of the biggest lies sa buhay na naririnig na maraming young people, pinag-usapan natin, di ba, digital silence, yung mga naririnig natin sa digital noise, ang lagi naririnig na maraming young people, ikaw, you have plenty of time. Maraming panahon para dyan. Maraming oras para dyan. Marami kang oras para dyan, young people. Ikaw, Team Focus, sasabihin ng mundo yan, sasabihin ng digital noise. Take God seriously later. Hindi naman naalis yan ng Diyos, hindi naman naalis yung simbahan. Pwede mong balikan yan. Lagi nyo maririnig yan, Team Focus. Actually, kahit hindi sa social media, kahit sa bahay ninyo, maririnig nyo yan. Serve God when you're older. Pag matanda ka na, doon ka na magano. Yan ang maririnig maraming yung people eh. Focus on other things first. Mag-focus ka muna doon sa mga gusto mong bagay. Pero tandaan nyo, Team Focus, ang pinag-uusapan natin ngayon, ang sabi, remember now thy Creator. Not remember tomorrow, not remember someday, not remember after college, Team Focus, not after success. Pero ang sabi ng Biblia, sabi doon, now. Kasi the truth is, Team Focus, yung habit na binibuild mo ngayon, okay, yung mga habit na ginagawa mo ngayon will become the person you become later. Okay, basahin ko na lang English. Okay? The habits you build now become the person you become later. Intindihan nyo ba yan? Okay, the choices you make now shape your future. Tandaan nyo yan, Team Focus. The choices you make now shape your future. Diba? Sinabi ko kanina, obedience. The obedience you practice now strengthens your walk with God tomorrow. Kasi marami sa atin, diba? Someday. Someday, may gagawin akong malupit para sa Diyos. Someday. Pero hindi, Team Focus eh. The obedience you practice now strengthens your walk with God tomorrow. Napakaganda nun, Team Focus. As we prepare, sabi nga, ang ganda nung prinsipyo na binitawan ng ating mahal na pastor, build your faith, character, and discipline. Discipline now while you have the strength. Because tomorrow's responsibility will steal your yesterday's opportunity. Isipin nyo ng maigi yan, Team Focus. Kasi ito na yung, sabi ko nga, di ba, kanina, ito yung season of opportunity. Alam nyo ba, Team Focus, marami nang nag-testimony dyan sa ating simbahan. Ikaw, Team Focus, na nanonood ngayon sa inyong mga bahay ngayon. Right now, many of you have the time to learn God's Word. Marami kang oras ngayon na pag-aralan ng salita ng Diyos. Maglingkod sa gawain ng Panginoon. Karoon na ka ng ministries, get yourselves involved sa gawain ng Panginoon, ng Panginoon, Team Focus. Young people, maraming panahon, maraming oras, opportunities. Sabi ko kanina, one of the biggest lies na naririnig natin, marami kang oras, Team Focus, you have plenty of time. Pero ang di natin napapansin, Team Focus, ang buhay, mabilis lang yan. Life moves quickly. Mabilis lang ang buhay, magugulat ka na lang, 29 years old ka na. Ako yung nagsasalita. 29. Gurang. Okay? As life moves on, Team Focus, tandaan nyo, responsibilities increase. Sipin nyo yan, Team Focus, responsibilities increase. Work comes. Family responsibilities comes. Life becomes busier. And ngayon, pag dumating na yung panahon na yung Team Focus, sasabihin mo, sana noon pa, naglingkod na ako sa Panginoon. Yan ang sasabihin natin. That's why, this season, itong season na to, your opportunity, this season of opportunity matters.
Ano, hintayin mo pa ba team focus pag marami ka ng responsibilidad? Naalala ko may nagtanong noon sa balikatan eh. Gusto kong mag-aral sa Bible School, sir, pero sabi kasi ng magulang ko may gagawin na ganto. So, yun na, marami siyang responsibilities. Hinintay niya muna na magkaroon siya ng responsibility sa buhay niya bago siya nag-isip na maglingkod sa gawain ng Panginoon. So, sinayang niya ano yung sinayang niya? Yung season of opportunity. Tandaan nyo, team focus, what you build now will support you later. Okay? Faith doesn't become strong overnight. Hindi porkit na pagdesisyonan mo na maging faithful ngayong gabi, faithful ka na panghabang buhay. Character isn't developed in one day. Okay? Discipline doesn't suddenly appear. You built it little by little through daily obedience. 'Di ba? Balik tayo. Gusto ko lang i-share doon sa pinag-aralan ko, yung sa ating digital silence. Kung makikinig ka naman ng salita team focus, ng salita ng Diyos, sundin mo yung maliliit na bagay. Sometimes young people think, I'll do something big for God someday. Gagawa ako ng malaking bagay para sa Diyos. Someday. Yun ang iniisip ng maraming young people. Alam ko may mga young people na nag-iisip ng ganyan. Pero sabi ng Diyos, magsimula, ang di natin iniisip team focus, ang gustong mangyari sa atin ng Diyos, sumunod tayo sa maliliit na bagay. Small obedience. Kasi ang di natin napapansin team focus, alam niyo yun, team focus kung delayed obedience is still disobedience. Ano sabi ng Bible kanina? Ecclesiastes chapter 12 verse 1, remember now. Remember now, team focus. Okay? Small decisions, small faithfulness. Pero tandaan nyo, team focus, maybe, siguro, sinasabi ng Diyos, magbasa ka ng Bible, bata. Aral ka ng Bible. Spend your time with me. Pray tayo, usap tayo. Okay? Be honest, be faithful, be pure, trust me. Yan sinasabi ng Diyos. And those things, yung mga bagay na yun, yung mga binanggit ko na yung team focus, it may seem small, pero tandaan nyo team focus, yung totoong Kristiyano, yung malakas na Kristiyano, yung mga malalakas na Kristiyano ngayon, I'm not saying na malakas ako team focus, still weak, physically and spiritually. Pero tandaan nyo team focus, marami akong nakikita dito sa simbahan natin na strong Christians, and nagsimula sila sa small obedience. Repeated small obedience over time. Hindi yun in a moment, over time. Great faith is usually the result of many quiet moments of obedience. Isipin nyo yan, team focus. Hindi sila naging great faithful men of God dahil may ginawa silang isang malaking bagay para sa Diyos. No. Isang maliit na bagay. And isa na yon yung pinag-uusapan natin. Remember now, team focus. Remember now. So, yan, team focus. Tandaan nyo, team focus, as we prepare for our 6th Baptist Youth Revival, okay? Don't treat this revival, wag nyong tratuhin itong revival na to na another event ng ating simbahan, no? Pumunta kayo na ini-expect nyo na ang Diyos ay magtatrabaho sa buhay ninyo. Okay? Pumunta kayo dito at i-ready nyo yung sarili ninyo na makinig. Okay? Makinig kayo and come and be ready to obey. Because this revival is not just about feeling inspired, team focus. Okay? It is about responding to God. Kaya ngayon, team, remember now your Creator. Let us use our youth not to drift away from God, but to draw God closer. Yan po, Sir Maki. Yan, amen. Kaya, team focus, naniniwala ako na wala kaming ibang gagawin dito, kundi gawin kayong excited para sa araw na bukas. Okay, mamaya meron pa akong bibitaw. Pero bago kayo pasa kay Brother JJ, shout out muna kay Kyle. Kyle, Agdon, nanonood si Kyle ngayon. Shout out sa'yo, Kyle. See you tomorrow, ha? See you tomorrow, Kyle. And I know you will be, the revival tomorrow will be such a blessing sa'yo. Sa mga kaila Kuya Iner at sa mga nandiyan dyan na kasama mo, kaila Cedric, kaila Dancel, kaila Ace, kaila Justin, yan, sama ka sa kanila bukas. Shout out sa'yo. Okay? So, kaya na si Kyle. Kyle, where are you, Kyle? Nasaan si Kyle? Doon sa
sa... Yan! Kyle, shoutout sa'yo. See you tomorrow. Kay JJ. Sir, yan. Maraming salamat, sir. Napakaganda ng sinabi ni Sir Dom at ni Sir Maki kanina. One of the things na mababasa niyo po sa Ecclesiastes dito sa pagsulat ni Solomon, yung context ng remember now, thy creator. Sabi niya dito sa chapter 11, verse 9, sabi niya, rejoice, O young man, in thy youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth, and walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes. But know thou that for all these things, God will bring thee into judgment. Sa kanya sinabi, remember now thy creator in the days of thy youth. Isa sa mga madalas na ginagawa ng young people ngayon, sir, is ang ginagawa nila, sila ay nagre-rejoice, di ba? Kaya nga may tinatawag tayo na YOLO, di ba? You only live once. Di ba? Kaya yung sabi na, sige, enjoy mo yan kasi you only live once. Eh sabi na dito sa Bible, sige, mag-rejoice kayo. Pero know that God will bring all of these things into judgment. Gawin nyo ano yung gusto nyo. Sabi naman sa Bible dito, gawin nyo yung gusto nyo. And kung ano man yung nafe-feel ng heart nyo na maganda, di ba? Sabi na, follow your heart. Sige, sabi ng Bible, gawin mo yan. Pero alahanin nyo, there will be a judgment. And isa sa mga prinsipyo rin ng ating pastor is, yun nga, sabi niya, maalala ko, sabi niya, merong tayong pagbabayaran eventually. And isipin nyo na lang yun, young people, no, na kung hindi natin i-remember yung ating Creator. By the way, yung remember dito, sabi ni Pastor sa kanyang preaching, remember dito sa context na to means a call to action. No? And I think, alam ko naman, i-expand yan sa revival, pero ang take ko dyan, mga young people, is if we choose to rejoice in our life today without God, paano na lang yung ating pagkatapos ng buhay? Very simple. Kung magre-rejoice ka ngayon, how are you so sure na mare-remember mo pa yung Creator? If you rejoice now, will you still remember your Creator? And I think that's one of the things na kailangan na, kaya sabi ni Pastor dito, you have to build your faith, your character, and discipline now while you have the strength. Because tomorrow's responsibility will steal yesterday's opportunities. Young people, the opportunity you have now is to choose. Will you rejoice and choose to live yung buhay nyo from a worldly standpoint? Sinusunod mo lang yung uso, sinusunod mo lang yung mga trends ng mundo na to. Or, will you choose to remember? And, yun, sabi, remember thy Creator. Ano ibig sabihin nun? You will take action. Gagalaw ka para sumunod na sa Panginoon. I am not perfect. Hindi ko rin masabi na nagagawa ko yan araw-araw. Pero I think tayong mga young people dito sa church na to, we have an incredible opportunity para ma-build yung ating faith and character and discipline. Kasi meron na tayong salita ng Diyos. Yun, very simple fact yun, na meron tayong salita ng Diyos. And so we can choose kung magre-rejoice ba tayo, enjoy natin yung buhay natin carelessly, or will we remember yung ating Creator? No? And kaya, alam kong gigil na si Brother Steven, kaya ikaw na, sir. Hindi ko na nga alam sasabihin ko. Hindi, mga young people, magandang gabi po muli sa ating lahat, sa mga nanonood na mga kasama natin na young people. Hindi ako nanggigigil. Relax na ako. Alam yung lahat ng mga magandang sinabi niyo dito, nasabi na dito eh. Kaya mga young people, huwag niyo kakalimutan yung sinabi nila. Hindi, no. Napakaganda nung pinag-usapan natin and tulad nga ng sinabi ni Sir Maki, this episode ay nakafocus tayo para paano ma-encourage yung mga kasama natin na mga young people para sila ay umattend, no? At hindi lang sila umattend ng ating youth revival. Sabi nga ni Sir Dominic kanina, yung ma-feel talaga nila yung pagkausap ng Panginoon sa kanila. Hindi lang dapat tayo mga young people attend dahil sinabi ng area leader natin. Hindi tayo attend dahil pinili tayo ng parents natin. And mas lalo na hindi tayo attend dahil kasi nandun yung kaibigan natin. No? So magkaroon tayo ng personal conviction, pag-isipan natin, and syempre, pinakamalaga, ipag-pray natin yung sarili natin sa ating pag-attend sa youth revival na mayroon talaga tayong matutunan and ma-serve natin yung purpose. Okay, mga young people? Now, ito naman yung pinag-usapan natin sa ating team ng ating, since Student Sunday, ito na yung pinag-uusapan natin about sa, sabi sa Bible, sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Remember now thy Creator. Sabi nga ni Sir Dominic kanina, walang binanggit si Solomon na remember later thy Creator. Hindi rin sinabi ni Solomon na remember thy Creator in the days of thy youth.
Sabi ni Pastor, in-explain niya, ibig sabihin ng now is, it is a word of urgency. So, ang pinapakita or pinaparealize sa atin ni Solomon, ni Preacher Solomon, no? No, yung pinapakita sa atin ni Solomon is, now, no, may urgency. Si Solomon, kilala natin siya ay, lahat ng bagay ay, meron na siya, may wisdom, may riches, katalinuhan, lahat binigay sa kanya ng Panginoon. But, at the end, ano yung sinabi ni Solomon? Babalik pa rin sa Panginoon. Remember now thy Creator. And one thing na na-emphasize dito sa ating usapin sa gabi nito is yung time, no, mga young people. Yun yung na-emphasize talaga natin. And I hope yun din yung nakita nyo ngayong gabi nito. Kung gaano kahalaga sa atin mga young people yung time. At ako, ilan taon na ba ako? 20. Na-joke lang. 21. Di ba? Tayo, sabi nga, 21. Sabi nga, di ba, hindi tayo habang buhay na bata. No, nagkakaedad tayo. Ngayong taon, madadagdagan na naman yung edad natin. Sir Dominic, 30 na next year. Mabubura na, mawawala na sa kalendaryo. No? So, Taon na lang. isa lang yung sinasabi noon, no, yung time mahalaga sa atin dahil hindi habang buhay ay bata tayo, hindi habang buhay tayo ay kabataan, no? Kaya sabi dito sa quote na binigay ni Pastor, no? Yung principle na binigay ni Pastor, build your faith, character, discipline now, no, while you have the strength. So, yung strength at the same time, yan yung time. Dahil kung wala tayong time, I believe wala tayong strength na gawin yung mga gusto natin. And nabanggit nga ni JJ kanina, no, ito yung mula sa Ecclesiastes din sa chapter 11 verse 9. No? Verse 9. Sabi dito, rejoice, O young man, in thy youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth. Kung naalala niyo mga young people, last nakaraan na Baptist Youth Revival, ito ay ginamit din na text doon sa ating revival, mga young people, no? Sabi nga doon ng mga preachers natin, walang masama, or si Pastor, sabi niya, walang masama na magsaya tayo sa buhay natin. Sabi nga dito sa Bible, rejoice, magsaya tayo. But, sisiguraduhin natin, yung kasiyahan natin, ay yun yung magdudulot sa atin ng maayos at the end. No? Sabi dito sa next verse, sa last verse, is therefore remove sorrow from thy heart and put away evil from thy flesh. No, mga young people, paano natin makakonect yung time doon, no, mga young people? Habang meron tayong time, sabi dito, huwag natin i-miss yung mga opportunities. Habang bata pa tayo, ako personally, testimony ko yan sa bahay namin. Yung tatay ko palagi sinasabi, ikaw, ganyan na, yung edad mo, tumatanda ka na. No? Ano nang plano mo sa buhay mo? Ano nang gusto mo mangyari sa buhay mo? Dapat sa edad na to, ito na yung mga nagawa mo. No? Kaya, pinapakita lang sa atin, mismo sa Bible, pinaparealize sa atin yung time, bakit mahalaga sa atin. At yung mga opportunities na nami-miss natin, hindi na natin pwedeng balikan yun eh. No, pag nilagay na sa'yo ng Diyos yan, make sure na i-grab natin yung opportunities, i-grab natin yung blessing na yun. Dahil hindi naman pare-pareho opportunities na makikita natin or matatanggap natin nung bata tayo and habang pag tayo rin ay tumanda. Iba-iba yung opportunities na dadating sa atin. Kaya as long as meron pa tayong time, meron tayong lakas, is i-grab natin yun. Dahil wag na sana dumating sa atin yung time na magkakaroon tayo ng regret sa buhay natin. And yun yung pinaka malungkot na part doon pag nagkaroon tayo ng regret sa buhay natin. Kasi may mga sana tayo. Sabi nga namang yung multo, no? Mumultuin Multo ka. ng kahapon. Multo ng nakaraan mo, multo ng kahapon. Hindi, mumultuin ka nun, dapat pala. Iba naman kasi yun sa'yo eh. Iba yata yung minimin mo. I mean yung mga wow! Hindi, di ba? Sa perspective ko. Wala siya sinabi mo. Multo. Yun nga, Ikaw wala mo nag-conclude, boy. sinasabi. Hindi, I mean, siyempre, magkaiba yung di ba? Wala na. Ibig sabihin ko, yung mga opportunities, no? Yung mga pag tayo ay tumanda na dapat Sige, pala. pagandahin mo. Dapat pala nung nung nag-aaral ako, inayos ko na ganyan-ganyan. Yeah. Yun yung pala yun. Yun kasi yun. O kaya mga young people, kung gusto pa talaga natin Defensive matuto. Defensive driving. Okay, kaya mga young people, kung gusto pa talaga natin matuto at lumago, and kung gusto talaga natin yung mapakinggan yung mensahe or maunawa natin yung verse na to, yung Ecclesiastes
No, simula pa nung Sunday, I hope na seryoso tayo. And kung di nyo masyadong naalala, i-replay natin sa YouTube. No? Maraming, isa pa yun, opportunity. No? Hanggat may YouTube pa, i-grab na natin na Yeah. mayroon tayo recorded preaching. Diba? Hindi naman habang buhayin. Mamaya, mawala yung YouTube. Diba? Malimutan nyo. So, in-encourage yung bawat isa. And syempre, huwag tayo magre-rely dahil may record naman tayo. Ay, doon na lang ako makikinig. No? So, wag. And in-encourage ko ang bawat isa sa atin mga young people, lalo na sa mga kalalakihan, no? Na magkita-kita tayo bukas and magsama-sama tayo na ma-revive muli sa lalo na bilang kabataan, ang tayo ay hindi natin sayangin yung ating oras. Yan, maraming salamat. Yun lang po, sir. Yan, kaya bukas, team focus, no? Bawat grupo, you wear a Sunday attire. Again, hindi pinagbabawalan na mag-imbita ng bisita. Kung gusto nyo Sir. mag-invite ng bisita, mag-invite kayo mga kaklase ninyo, ay alam ko, excited pa yan eh. Pag nagkayayaan kayo, alam ko nga, kahapon pa lang may plano na kayo kung saan kayo pupunta eh. Pero just like what I've said, yesterday, ng ating midweek service, araw ng kalayaan yan, ipakita ninyo ang totoong kalayaan ninyo. No? Again, Amen. sabi ko nga, bilang isang Kristiyano, lalo na kayo, Kristiyanong kabataan, hindi lang kayo malaya bilang isang Pilipinong kabataan, kundi malaya rin kayo sa kasalanan. Hindi malayang gumawa ng kasalanan, ha? Kundi malaya kayo sa kasalanan. Kaya bukas, yan ang pagkakataon para ma-revive kayo ulit, muling manumbalik yung anumang tinanggal ng mundo sa inyo. At kung kayo man ay tinatamad na bilang isang Kristiyanong kabataan, nais ko sabihin sa'yo, huwag kang tamarin. No, huwag kang magsasawa sa ginagawa mo, lalo na kayong mga nagbalikatan. Yung mga natutunan nyo nung balikatan, ituloy-tuloy nyo yan. Mapababae, mapalalaki, ituloy-tuloy nyo yan. No? Yan yung opportunity na nakuha ninyo kahapon eh. And then, pilit na nanakawin niya ng Diablo. Tandaan nyo to, kayong mga nagbalikatan. Pilit na nanakawin ng Diablo yan sa inyo. Oh, sa pamamagitan ng pagpapakita sa inyo ng maganda sa kinabukasan. Oh, alam nyo kung bakit ito ang isang pinaka mabigat na katotohanan Team Focus eh. Kung bakit maraming kabataan ang sira ang kinabukasan sa sobrang dami nyo nakitang magandang kinabukasan Yes. ng mundo. Yeah. Yeah. Oh, Yeah. di ba? Masyado nang maraming pinakita ang mundo sa inyo ng magandang kinabukasan na nagdulot sa inyo ng sirang kinabukasan. Mm. 'Di ba? Kaya nga ang pinaka magandang gawin ninyo unang-una is to build your faith, character and discipline now. So bukas Team Focus, yan ang opportunity ninyo na makukuha ninyo. Amen. Huwag ninyong palampasin yan. Be here at 2 p.m. in the afternoon, okay? Be here 2 p.m. in the afternoon. And then, pagkatapos yan, divided session, main preaching, grabe ang blessing na matatanggap ninyo mula sa Panginoon. Kaya siguraduhin ninyo, Team Focus, na hindi kayo mawawala sa araw na bukas. Okay? So, kaya, let's get excited for the 6th Baptist Youth Revival with the theme, Amen. Remember Now Thy Creator. Okay? So, maraming salamat sa lahat ng mga Team Focus na sumubaybay ngayon sa ating programa, virtual and actual. Maraming salamat sa inyo. At ako'y naniniwala na saan man kayo ngayon, pinagpala kayo ng Panginoon. Shoutout sa ating Deaf and Mute Ministry. Ilan sila dyan? Tatlo? Tatlo silang nandiyan dyan. So, shoutout sa inyo. At maraming salamat sa pakikisubaybay sa ating programa. Okay, so meron tayong may first time ata, Yes, no? yung bisita pala kanina yan, sir, si Junsei Clavario. Yun nasa Gmit. Yan, bisita siya ni Sinendi Briana. Sino? Si Junsei Clavario, yung nasa Gmit Okay, yung kanina. binati natin kanina. Yes, sir. Yan, okay. So, yan, maraming salamat sa pagsubaybay, no? And sa lahat ng mga young people dyan sa Tribe of Dan, yan, shoutout sa inyo. Kita-kita tayo bukas. Okay, Amen. so sa lahat, ayan, shoutout to kay LG. Yan, shoutout. Yan. Yan. So again, sa lahat ng mga sumubaybay sa atin sa Facebook Live, shoutout sa inyo. And of course, in behalf of our pastor who is the executive producer and the director of this program,
Team Focus, Staying Alive. Pastor Hill, magandang gabi po sa inyo. Kami po ang inyong lingkod ngayong gabi, Brother Maki along with Sir Dominic, Brother JJ, and Brother Steven. Of course, with our technicals sa ating live stream sa pangunguna ni Sir John K. Maraming salamat sa inyong lahat. And kami ay umaasa na magkikita-kita tayo not just only on the next episode of this program, but tomorrow magkikita-kita Yes. tayo. Amen. Okay, so Team Focus, wear Sunday attire. Kung kayo ay may mga uniform, pwede nyong isuot yan after. No, maliwanag after ng revival natin. Alam ko naman yan for picture purposes only. Yan So, again, pero bukas, it's a revival. You wear Sunday attire, wear church attire bukas, formal tayo. So, let's do it, Team Focus. Okay? Amen. So, kaya bukas ay magsama-sama tayo, Team Focus, na ma-revive at ma-build ang faith, character, and discipline. Maraming salamat sa inyo lahat. See you on the next episode of your favorite evening program every Thursday. This is Team Focus, Staying Alive. Blessed and unstoppable, to God be the glory. Peace. I feel good, good, good. Well, I feel good. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good, 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 good. Well, I can love, love, love. Well, I can love. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me love good, good, good. Yeah, yeah. Well, I've got joy, joy, joy. Well, I've got joy down in my soul. Because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy, 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 joy. Well, I can sing, sing, sing. Well, I can sing. Oh, yes, my Lord. Because there's Something about the Spirit of Jesus that makes me sing good, 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 good. Well, I can serve, serve, serve. I can serve. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me serve good, good, good. Wait a minute. Do you feel good? Good, good. Do you feel good? Then clap your hands. Because there's something about the Spirit. Well, I feel good.